Nakatanggap ang Food and Drug Administration o FDA ng mga ulat ng epekto sa kalusugan kaugnay sa pinarecall ng mga batch ng infant formula product ng isang kumpanya. Nakatutok si Athena Imperial. As of January 15, nakatanggap ang Food and Drug Administration ng 25 ulat kaugnay sa mga pina-recall na mga batch ng infant formula products ng Nestle Philippines na Nan OptiPro at Nankid OptiPro. Sa 18 ito, may health concerns na napansin sa mga batang nakainom ng mga naturang infant formula. Kabilang sa mga sintomas ay pagsusuka, pagdudumi, pananakit ng tiyan at ibang kondisyon. Ilan dito nangangailangan ng atensyong medikal. Sabi ng FDA, nire-review nila ang bawat report at kino-coordinate din sa mga kinauukulang ahensya. Nakikipag-ugnayan din sila sa Nestle Philippines Incorporated na inatasang regular na mag-ulat kaugnay sa ipinatupad na voluntary recall ng mga produkto. Bukod sa pagbabantay sa kalagayan ng mga bata, hinikayat din ng FDA ang publiko na iulat sa kanila ang mga insidente kaugnay nito. Noong January 9, inanunsyo ng Nestle Philippines ang voluntary precautionary recall ng ilang batch ng Nan OptiPro at Nankid OptiPro dahil may na-detect na posibleng issue sa kalidad ng isang ingredient mula sa kanilang leading supplier. Ayon sa website ng Nestle Global, nagpatupad sila ng recall ng mga batch ng kanilang mga infant formula sa mahigit 60 bansa at territories na karamihan ay nasa Europa. Sa bagong pahayag ng Nestle Philippines, sinabi nilang nakikipag-ugnayan sila sa FDA ukol sa mga naiulat na sintomas na posibleng may kinalaman sa mga ni-recall na batch ng kanilang mga produkto. Naiintindihan daw nila ang concern ng mga magulang at prioridad daw nilang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at magbigay ng tulong. Sinimulan nila ang voluntary recall bilang pag-iingat matapos nilang ma-detect ang mababang level ng hindi nila tinukoy na substance sa isang ingredient mula sa global supplier. Paglilinaw rin ng Nestle, walang itinakdang food safety thresholds ang health authorities kaugnay ng naturang substance. Wala pa rin anilang malinaw na datos na nag-uugnay sa epekto nito sa kalusugan. Sa kabilaan nila ng kawalan ng safety at regulatory limits, nagdesisyon silang magsagawa ng voluntary recall. Patuloy raw silang nakikipagtulungan sa FDA at nagbibigay ng mga kailangang update para masigurong nasusuri ang lahat ng report. Para sa GMA Integrated News, Athena Imperial, nakatutok 24 oras.